Ito na naman tayo. Halo. Medyo, tayo, pa-demure ngayon, di ba? Yeah. Pasensya na kayo, medyo, hindi kami pwedeng maglakas ng mga bunganga namin. Oo. Kasi nakakaya kita niyan man yung lugar. Tsaka ako hindi ko pwedeng maglakas ng boses. May period ako ngayon. Oo nga pala. Again, kasama ko, ko, walang iba kundi si Corazon. Bati ka muna. Hello mga kabungangers. Kamusta kayo? Yes. Medyo mahina ang boses ngayon kasi may period ako. Masakit ang tiyan ko. Hala, ilang araw pa yan magtatagal? Hindi, ano na to? Sign na to ng menopause. Ay, menopause na agad. Akala ko ngayon ka pala dadatnan. Anyway, maganda yung topic natin ngayon. Pero before that, mag-subscribe kayo, watch, like, share, comment, and lahat na lang, Churvanes, click the bell, okay? Correct. Okay, so, alam mo, ang ganda ng topic natin ngayon. Yes. Kasi, ang tanong ay, may forever ba? Yun ang tanong na malaki na hindi natin masagot. Okay, itutuloy kita, may forever ba? Wala. So, ang bigat na kanyang kaloob. Bitter o kampo. Sige. So, tingnan muna natin. Sabi niya nga, wala. Okay. Siguro, simulan natin kung bakit. Bakit maraming tao naniniwala na walang forever? Diba? Oh. At saka, bakit maraming tao na pag tinanong mo, may forever ba? Sasagot nila, wala. Walang forever, diba? Wala talaga daw. Okay. Ano ang mga dahilan? Okay. Una, sige, magbabanggit ako ng dahilan. Tapos mag-comment kasi ikaw yung marami na naging karelasyon. Sige. Kulang sa komunikasyon. Tama. Sige. Alam nyo kasi, mga kabungangers, once na ang isang relasyon kulang sa communication, doon nag-umpisa yung medyo magtatabang yung pagsasama ng dalawa. Sige, tuloy mo lang. Doon din nagkakaroon ng mga pagtatalo. For example, communication. Halimbawa, si Mr. may nagtrabaho. Usual na kasi doon sa kay Mr. na ang uwi noon lagi. Halimbawa, ang off niya is 5 o'clock. Dapat 6 or 7 sa bahay na. Ngayon, isang beses, si Mr. umuwi ng alas 10. Hindi na inform si Mrs. kung saan nagpunta. So, ano? Pagdating ni Mr., ang sumalubong sa kanya, palo-palo. Yun, dahil hindi nag-communicate. Hindi nagsabi. Oo, hindi nagpaalam. Kaya pala. So, paano kayo niyan maging harmonious ang pagsasama? Tama. Kung ang komunikasyon nyo ay hindi kayo hindi tuloy-tuloy, may tinatago. Yan. Naku, yan na ba hirap pag may tinatago? Oo. Yung ba tatanungin mo, saan ka nang galing? Nag-meeting kami ng boss. Yan, may meeting kami ng boss. Pagsasabi mo, tanutal. Talaga? Nag-meeting kayo ng boss mo? Sino itong nandito sa tapat natin? Ito yung boss mo, diba? Yun talagang obvious, di ba? Talagang obvious yun. Correct. At saka alam mo kasi, ang komunikasyon sa isang samahan, yun ang nagpapatibay ng pagsasama. Yes. Kasi kung ano yung feelings ng bawat isa, dapat openly sasabihin. Paano to? Kunyari, pipe. Dalawa silang pipe. Kunyari tayo dalawa. Paano communication natin? Meron naman sila kaya? Hindi. Kunyari gusto ko ng Gerger. At di ganun? Hindi pwedeng... yan. Pwede rin yan. Yun. Siyempre, basta kailangan talaga ma-express mo. Tulad yan, sabi mo pipe yun. Marunong din ang mga yan. Tingnan mo yung mga pipe, yung mga anak. Correct. Oo. So, may mga magtaka ka ngayon kung paano yung nagkaanak. Siguro gano'n na gano'n. Siyempre. para maparating mo ang gusto mong sabihin. Correct. Dapat dung mag-communicate kayo. Yes. Kasi pag hindi talaga kayo open sa isa't isa na kung ano yung mga hinalaing nyo, ano ang gusto nyo, hindi talaga kayo magtatagal. Tama. Kasi doon na mag-umpisa yung mga bangayan-bangayan, away-away hanggang sa palala ng palala. Correct. Kaya nga napakahalaga. Kaya nga
Walang forever kasi kulang sa Komunikasyon. Hindi nag-uusap. Or Correct. kung nag-uusap man, may pagsisinungaling. Correct. Okay. Isa pang dahilan, kaya walang forever. Kaya marami tao iniisip walang forever. Kasi, iba yung kanilang expectation sa reality. Ay, yun ang malaking yung pinaka parang Kunyari, factor. Kasi magbigay ako ng example. Kunyari si lalaki na meet ni babae dahil sa sports. Oh, Sabi niya, hangang-hanga si girl. correct. Dahil nagbabasketball siya. Correct. Eh yung pala, naglalagay ng padding si boy sa harap. Eh di, eto na, kinasal na sila. Oh. Honeymoon. Oh. Biglang pagalis ng girl. Sabi ni girl, honey, I'm ready. Kasi ready, gusto ni girl na Dax eh. Pag open honey, nasa Disappointment ka agad. kasi ahawiin pa. Tapos hindi makita. Di ba? Kaya, tapos nung sinasabi ni boy, oh, gawin mo na. E di si girl, syempre mahal niya yung guy, ginawa niya. Eh paggawa niya, para tuloy siya nagtututpik. Grabe naman yun. Sa sobrang Meron liit. bang ganun? Ano yun? Mas malaki pa yung sa chongo. Malay mo. Pag gumagano siya, Kawawa naman yun. Pag siya toothpick. Uy, may kasong ganyan. Meron ganyan kaso, oo. So that yun, that will be ground for annulment. Kasi yung kasong yan, dati nangyari yan before the family code eh. Okay. Kaya hindi yun ang dahilan. Pero ngayon, pwedeng maging dahilan yan. Okay? So, ang ano pala dyan, bago ka magpakasal, Premarital mag-pre muna kayo Hindi rin. para hindi rin. Hindi rin eh. Kasi, magtapat ka. Huwag kang magsasabi na ducks ka. Yung pala jutes. Sa panahon kaya ngayon, hindi na pa yan malalaman ng babae? Mayroon pa ba mga virgin na... Ako. Diyos ko, day. Sino maniwala si virgin ka pa? Uy, grabe pati ikaw. Ganyan po si Corazon sa akin. Grabe ka. Napakasama talaga yan. Kawawa ka naman kung virgin ka pa hanggang ngayon. Oo naman. Diyos ko. Alam mo naman ako, di ba? Walang ano. Diyos, magsasara na yan. So yun. Ikaw, kwento ka about expectation versus reality. Ganito kasi yun. Nung first time ko siya nakilala, Sige. napakabait. Wow. Yung bang masasabi mo na siya na yung perfect. Oh, di ba? Napakabait, matulungin. Ito na, nung nagsama na kami. Diyos ko, 1 buwan pa lang. Lumabas na yung totoong Lumabas sa kulay. toong ugali. I see your true Diyos ko. colors. Yeah. Uy, nasa tono ako. Yes. Lumabas. Ito na, oo. Ano yung mga ano niya? One time, Sige. kasi ang work nun kasi yun, siya, therapist Oh. sa hospital. Oo. One time, umuwi siya gabi. Diyos ko, may kasama. Sa bahay niyo? Yes, May kasama? boylet. Oh my gosh. May kasama? Boylet. Oo. Doon pa pinatulog. Bakit niya pinasama? Sa same bed? Sila. Sila sa same bed? Oo. Tapos Ako ikaw? lumipat. Ikaw yung umalis? Yes. Hindi ka naman pinalis? Hindi ikaw naman. lang ang kusang umalis? Hindi. Paano ako alis? Ipasok ko the following day. Hindi, Alas 2 na yun. Oo, alangan namang hindi ka matulog, Oo. kaya ikaw na umalis. Oo. Nakatulog ka pa rin kahit na lumabas ka? Hindi na. Siyempre, Kasi narinig mo yung landian nila, yung sa loob, nila. Oo. may ganap. Oo naman. Kasi biglang tumahimik. Oo. Tapos ito na ngayon. Baka gusto niya threesome. Ay, ayaw ko. Yeah. Ayaw ko ng ganyan. Oo. Tapos, Eh di ganito na kinamagahan. Maga ako pumasok. Kasi ang pasok ko kasi mga 12 hanggang gabi. Pagdating ko sa bahay nung hapon, kinonfront ko siya. Oo. Sabi ko, alam mo, hindi ko akalain na gagawin mo sa akin yun. Oo nga. Napakabait mo, napakaano mo. Tapos lumabas tuloy. Tapos lumabas tuloy yung ugali mo, ganun ka. Alam mo, sa sobrang galit sa akin, nilalagyan namin ng plato, pinambasa. Siya? Oo, siya Siya pa nagbasa. nagbasa? Siya. May
Kapal naman ang mukha niya. Kasi ayaw niya na ano siya, yung na kino-confront ng ganun. Sabi ko, alam mo, hindi ko akalain na gagawin mo yun nung magbasag ka. Sabi ko, sa tagal ko nakita ng kilala. Nagdala siya ng hindi mo kilala. Pangalawa, nagbasag pa ng... Hindi mo mabas talaga. Sabi ko sa kanya, hindi ko akalain na gagawin mo yun. Sa tagal na pakilala ko sa'yo. Sus, kung may maugalit talaga mga tao na ganyan. Natago. Yung expectation mo, almost perfect na. Lalabas yung reality. Yan. Yan ang dapat din abangan nyo. Kasi, tama yan. Kasi mahirap mahirap natin ma-detect na talagang kung true and true yung personality na pinapakita sa atin. Kasi lahat naman tayo talaga, may mga hidden tayo na may mga black spot tayo Sa bagay, Pero mas maganda yung magkakilalanan kayo talaga na gusto. Pero maski din, na maski matagal kayo, may lumalabas pa rin. Meron din akong kilala kasi na, let's say, mga 50 years na sila, matatanda na sila. Tapos lumalabas pa rin yung mga ugaling hindi nila gusto. Tapos nagsisisi. At naghihiwalay. Meron akong alam na naghiwalay kahit na tatanda na nila. At ito pa, hindi lang yung matatanda na naghiwalay. Kung kailan na tumanda, mga 50s, may anak pa. Diyos ko, at nalalaman mo na hindi na pala, closet queen. Yun ang masakit. Hindi lang closet queen. May isa pa, nalaman ko, Chivorvolay pala siya. May isang girl. May anak na sila, 2 yata. Nagpunta pa ako sa bahay nila sa may Green Hills banda. Tapos nagkwento siya, naglitanya siya ng kanyang buhay. Chivorvolay siya, na-realize niya kung kailan matanda na yung silang pareho na asawa. Hindi naman sobrang tanda, pero middle age na sila. Above middle age. May mga anak na nga, nasa college. Pagkatapos ganun, Chivorvolay siya. Na-realize niya, meron din Bex naman. Oh my God. Meron ganun. Di ba, hindi mo rin masasabi, di ba? Ako pa experience, sinasabi ko sa'yo yan kasi sa mga friends... Hindi na sa akin, sinasabi mo na sa lahat. Sinisiwalat mo na. Sa mga friends ko sa Messenger, marami akong na-encounter na nagkakwentuhan lang na they are married with kids na lalaki working lalaki na working na mga kwan. Tapos sabihin ka, tatanungin ako, pwede ka ba? Pwedeng meet tayo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, haba ng hair? Sabi niya kasi ngayon ko lang na hindi pala ako talagang tunay na lalaki. Meron ganyan. Mga late bloomers. So, yun. Sabi ko sa kanya, paano mo tinago yung sexuality mo? Sabi niya, kasi gusto ko lang talaga makapag-asawa. At saka yung iba gusto magkaanak lang. Yes. At saka may mga lalaki ngayon, kilos lalaki. Iba na kasi ngayon. Ay, nako. Delikado na ngayon ang panahon ngayon. Talagang endangered species na sila. Correct. Kasi yung mga girls umaasa pa rin. Akala nila mga bading ngayon, itsura ni na Ricky Reyes pa rin. Iba na. Ni na Rene Salud. Kaya lalo sa mga gym, dyan kayo mag-ingat. Ibang-iba na ngayon. Kaya nga, nasa-shock sila Kasi ang mga boys ngayon gusto boys din. Boys to men. Boys to men. Ang lalaki ng katawan, boys to boys and boys to men. Agree ka, di ba? Agree siya. Mahirap, di ba? Malaman na ang lalaki. Gusto lalaki, di ba? Kaya one of the factors din talaga na walang forever. Yan. Pero alam mo, ang marami kasi mga babae, hope, yaman ni popcorn na honeymoon stage. Akala nila kung ano yung honeymoon nila. Forever na. Hindi nila i-adjust sa sarili. At saka syempre pumapasok yung mga changes sa katawan. Pag nanganak ang isang babae, yung balikin nila ng katawan, nagiging lumba-lumba. Losyang na agad, di ba? Maluwag na. Isang lalaki naman, ang expectation naman ng lalaki, sexy pa rin ang kanyang napangasawa. Syempre hindi ganun. Ang feeling naman ng lalaki, hindi bumubutete ang kanyang tiyan. Bumubutete talaga kahit na anong gawin mo, di ba? O kaya mapapanot ka. So dapat talaga sa simula pa lang, be open at saka huwag kayo mag-expect na yung honeymoon stage nyo hanggang tumanda kayo ganun. Tuloy-tuloy. Correct. At saka usually yung mga mga rason din ng mga lalaki kung bakit nangangaliwa. Kasi once na nanganak ng mga asawa nila,
ano na, Naging- yung naging ano na sila, naging, Ayaw nila maluwag. Ganun. oo, parang ganun. Ay, gusto nila masikip. oo. Magbambenta pa rin ako. Ay, oo. Kaso saan kita ibibenta? Wala ka naman talaga. Lating market. Kaya nga nandito tayo. Ay, thank you. Kaya nga nandito tayo baka sakaling may bumili sa mag-ano tayo, mag-ampeg natin yung dalawang yung vacuous na kumuha ng isang huwag ka maingay yung dancer. Correct. Anyway. So pwede nating idagdag yung loyalty doon sa kung gusto mo ay forever, may loyalty meron dapat. tayo, dadating tayo dyan. Okay. Kasi may pangatlong rason kaya walang forever or may forever ba? Sasabihin ng mga tao, wala. Okay. Ang pangatlong rason, hindi sila compatible sa mga gusto nila sa buhay. Nare-realize nila. Yeah, yung likes and dislikes. Yes. Yung future Kasi kumbaga, hindi kasi sila parang yung pelikulang Hello, Love, Goodbye. Yeah. Na sa simula, okay, sila. Magkasundo. Pero yung kanilang nag-gel sila. Pero yung kanilang end goal sa buhay nila, iba. Magkasalungat. Dapat doon hanggang end result, 'di ba? Pag-usapan ninyo. Halimbawa, at saka one of you dapat mag-give in doon sa isa. Yes. Kasi halimbawa, yung girl, gusto niya at the end makatira siya sa Canada kunyari. Pagkatapos pagdating sa Canada, gusto niya dali ng pamilya niya. So yun ang goal niya talaga. So wala sa equation yung lalaki. Okay. Kasi ang gusto niya madala niya yung pamilya niya. So wala sa equation na dadali niya yung lalaki or magsasama sila ng lalaki or bubuo sila ng pamilya. Sa Canada, walang ganon. Si lalaki naman, okay, gigigel sila sa una. Tapos hindi niya sinasabi na ang goal pala niya is magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Na gusto niya tumanda siya sa Pilipinas. Dito pala magkaiba na yung isa Canada, yung isa Pilipinas. Paano yan? Hiwalay na talaga. Sa simula pa lang, dapat alam nyo na yan. Ang tanong dyan, kung sinong willing mag-give in, kung talagang mahal yung isa't isa. Yes. Ang isa dapat ang mag-give in. Alam mo, parang ganun ako. Mag-give in ako talaga. Siningit talaga yung sarili. Willing ako mag-give in. Iba give in yun sa'yo. I-give up ko lahat, alang-alang sa pag-ibig. Diyos ko. Hindi na uso ngayon yan. Mga martir. Oo. Martir ako, no? Ang uso ngayon, collect and collect. Ay, collect and select? Oo. So yun, kailangan yung gusto mo sa dulo ng buhay mo, dapat sabihin mo rin. Oo. Kasi, kung and hindi, work, both of you will work towards that goal. Yes, dapat may common goal para may kayo. Forever. Correct. Oo. Kasi nga, otherwise, mag-create din sa relasyon niya ng tension, araw-araw. Correct. Ako lagi kami agam-agam, lalo kaya nakatanggap ng message na, oy, tanggap ka sa trabaho sa Canada, edi yung isa mag-iisip na tuloy, hala, iiwan ako. Kasi future din niya, iniisip niya. Ambisyon yun ng isa. Tapos sa mahirap to, pag may nakilala pa siya na tugma sa kanyang papasok na third party. Yes. Yun ang mahirap. Talaga napaka-complicated ng buhay ng mga mag-asawa. Correct. Talaga. Oo. Kaya ayoko mag-asawa Hanggang kapit na lang ako. Tingnan mo ako. Pahits-hits lang, okay na yun. Oo. Hanggang syubitera na lang. Correct. Wala problema. Okay. So yun yung pangatlo. Okay. Pang-apat tayo ngayon. Okay. Ang pang-apat is nine-neglect mo ang relasyon. Taking for granted na lang ang relasyon. Which is very true nowadays. Kunyari magkasama kayo, kasi nakasanayan nyo na ang isa't isa, ini-ignore mo na. Ignored. Okay. Yeah. Kumbaga, may mga maliliit na bagay, dati pag binigyan ka ng ganito, tuwan-tuwa ka, chocolate na nips, Chipanga nips. So, kasi high school pala kayo magkakilala. Okay. Tapos nagbago, naging goya. Pasok pa ang goya. Hindi natin sponsor, dapat hindi, no? Choknat kayo, pasok muna doon. Ayun yung elementary. Choknat, okay. Hanggang sa nabuo. Tapos ngayon na medyo nagsasama na kayo, halimbawa, let us say, 10 years na kayo nagsasama, biglang nakaisip yung isa na bigyan ka ulit ng nips. Tapos ikaw naman, nakita mo, kumain ka na lang, parang sige. Tapos wala na, parang walang dating sa'yo, di ba? Hindi ka man na surprise. Correct. Kasi busy ka sa trabaho, busy ka, marami kayo iniisip na parang akala mo ordinary chocolates parang na walang nagbumalik sa alala mo. Ay, correct. At itong binigay mo sa akin noon na. How sweet of you naman. O kaya, naalala mo pa. O kaya, kunyari,
dati-dati, you make it a point na every month, every Friday, meron kayong we time, yung kayo lang dalawa. We lang. Ngayon sa sobrang busy mo, wala ka ng time na gano'n. Hindi ka nagbibigay ng substitute or alternative na okay, di tayo makabit ngayon, pero Saturday na natin gawin. Yung walang gano'n. Kumbaga parang taking for granted na lang. Akala natin mga maliit na bagay yan, pero malaking impact yan. Oo, totoo yan. Malaking impact Lalo yan. na kapag Virgo, naku, malaking impact sa akin yan. Naku, yung mga maliit. Kasi detalyado ako, di ba? Pag Aries, okay lang yan. Kasi sa Aries, mapapalagpas yan. Walang pakialam ang Aries. Pero ang Virgo, naku, hindi pwede yan. Okay. So, tama, no? Tama yung gano'n. Yes, tama. Ikaw ba na-feel mo na ba na neglect ka rin sa relasyon? Itong lately. Ay, oo, nga pala. Usual na the before na communication, good morning, good evening, kumain ka na. Ngayon, wala nang ganun. Wala na, kaya ano na, go away na ako. O kaya ito, minsan sanay na sanay dati pagka gigising ka, di ba? Kikis ka. Oo, sa mag-asawa. Ngayon, gumabangon na lang, niligo na, tapos mamaya, sasabihin siya, alis na ako ha. Hindi, pagbangon ng sa either of that to, bahaw ng hininga mo? Nag-toothbrush ka ba? O kaya magko-complain, sabihin ganyan. Alam mo, lakas mong humili. Ay, oo. Di ba pwedeng humili? Bawal ba? At saka makokontrol mo ba yun? Siyempre, di ba? Natatawa tayo, pero talagang ano yun, normal yung facts of life. Isa pa, ito, punta tayo sa next. Pag tumabatan tayo, pag medyo lumaki yung either sa dalawa, ano ba yan? Para kang butete? Yung mga ganyan, di ba? Kaya ito, isa pang dahilan, kaya walang forever ang sabi ng mga tao, di ba? Yung mga dati mong karelasyon, mga emotional baggages mo, hanggang ngayon binibitbit mo. Pinag-uusapan nyo pa rin. At ang malala, ikukumpara mo. Yun naman. Ang comparison talaga, malaking factor din yan. So, halimbawa, di ba? Bago kayo makakilala, naging naging boyfriend-girlfriend. Tapos, nag-asawa na. Not knowing na one of you, mayroong mga naging bagahe. It could be may dati kang karelasyon, may mga childhood wounds ka, na hindi marisolba. Alam mo, mahirap yan yung sa married life nyo. Na may ganun kayong bagay, mahirap yun. Tama. At saka, ang mahirap talaga yung uungkatin mo, ibabalik mo ulit yung dati. Paulit-ulit. Yung mga, halimbawa, meron kang ex. Okay? Pagkatapos, biglang nag-away kayo, kunyari nung present mo ngayon. Tapos biglang mababanggit mo lang. Sabi mo, wala kang pinagkaiba doon sa ex ko kasi malaking yun. Kasi sa'yo ilalabas mo nga yung feelings mo na masama ang kalooban mo. Pero ang tanong is, anong dating sa partner mo? Yung partner mo masasaktan. So, pinag-usapan natin tayo, bakit mo isasama yung ikuungkatin ko rin yung sa'yo, di ba? Oo nga, doon. Di ba? Kaya yun na mahirap. May mga emotion, ibig sabihin, hindi mo pa nare-resolve yung mga dati mong pinagdaanan. Correct. Lalo na kung na-trauma ka sa dati. Ako, ang hirap niyan. Kung nga childhood doon, sulad ng kung maliit ka pa, maltreated ka, abuse ka ng father mo or mother. Ay, halimbawa, madala yan sa ganito, magsisex kayo. Kunyari, first time virgin ka kasi, di ba? Magsisex kayo. Tapos biglang, ayan na si lalaki. Nakita mo na lahat, di ba? Lalapit na siya. Wag, nanginginig ka. Tatakay lalaki. Teka, kasal naman tayo. Bakit hindi pwede, di ba? Tapos saka mo palang sasabihin sa kanya na hindi mo inopen. Hindi mo inopen na pinagsamantalahan ka pala or gonti ka ng pagsamantalahan ng tito mo nung araw. Ganun. At syempre, mga ano yung lalaki, di ba? Parang, hala, simula pa lang kayo, magka-counseling na kayo para, di ba? Dapat sabihin mo lahat, be open. Be open nga. Which leads us to the next. Yes. Which is yung lack of trust. Yung sinasabing loyalty. Kasi halimbawa, may mga tao kasi na, kunyari si A at si B, si A nagloko, nagsorry, nandun na, may lamat na eh. So si B, nagtiwala, tinanggap ulit. Kaso, eto na naman yung time na si A, mag-overtime na naman sa office. O sa trabaho niya, malilate siya. Kahit na wala siyang ginagawa na masama,
mag-iisip na si B, magdududa na. Kasi nga dahil sa dating karanasan niya, ninloko na siya. Parang yung natatanim sa utak niya na once a cheater, always a cheater. Yes, ganun. Para mga ganung ganap. Yes, yun ang mahirap. At saka, ang hirap pa dito, yung nahuli mo na nga, Deny pa. Oo, deny to death. Joseph, deny to death, di ba? Kahit sasabihin mo pang may picture na, ito, nakuna na, pinabi-ay mo na at lahat. Sasabihin ganyan sa'yo, friends lang naman kami. Meron bang gano'n na friends? Yes. Tapos natural ngayon na pangyayari yan. Tapos kilala mo naman siya na hindi siya lumalabas na dalawahan lang. Correct. Pag may kabarkada or katropa, marami sila. Yes. Pero doon sa pictures, ba't silang dalawa lang? At kumakain silang dalawa lang? Hindi naman related sa business. Tapos deny pa. Tapos deny pa ng deny. Sabi niya, hindi totoo yun. Ala, ganyan, lack of trust. Okay, magta-trust ka. Pero wag mo rin sisirain ang tiwala. Kasi once nasirira mo yung tiwala, mahirap na ibalik. Magkakalamat na kasi. Pag may lamat na, hanggang sa yung sobra-sobrang lamat, magka-crack. Tsaka yun ang dahilan ng pag-ano nyo. Yes, pag-iwalay talaga, yung lack of trust. Diba? At saka, tignan mo, si Philmar at saka si Andy, diba? Si Andy. Diba? Magkasama na kayo, hindi sila mag-asawa, halimbawa, pero bakit mo pa i-entertain ng iba? Kung friends yan, may limitasyon na. Huwag mo na isasama sa lakaran ninyo ng partner mo o ng asawa mo. Kasi may sarili na kayong mundo. Ito nga, di ba ako nga, hindi nga ako sumasama sa pagka may mga out. Although, ito di ba ang sister ko may family siya, di ba? Di ako naman, minsan may mga lakad sila, na-hurt ako. There are times na kasi, syempre sanay ka, lumaki kayo, magkakasama kayong dalawa. Tapos ngayon, nakakaano din yan minsan. Na hindi ka kasama. Kaya lang, I have to be wide in understanding na pamilya yun lakad nila yan. Hindi ka pwedeng sumama. Correct. Kaya, magtiis ka na lang. So, kung sabi ko, nga. Tapos, lawakan mo lang talaga yung pag-iisip. Tapos, iniisip ko rin na maigi nga yun buo. Maigi, hindi ako sumasawsaw, diba? Para okay yan. So, I have to find ways of soothing my pain. Correct. So, anong ginagawa ko? Nood ng Netflix. O kaya, tatawag ako ng mga kaibigan ko. O kaya, magbabasa ko. I have to keep myself busy. Correct. Diba? Or marami naman chores na pwedeng gawin sa bahay. Like, maglalaba ako, magpaplansya ako. Maglinis ka ng kisame. Magbibilag ako ng pako, ganyan. Marami yung mga sira-sira dyan ng mga pintuan mo. Magkukumpuni ako. Kailangan ganon. Huwag kang makikisawsaw. Ganon din dapat ang pananaw ng isang friend. Pag alam mo meron ng wag mo nang ipilit na dati friends kayo na nauna ka as friend. Iba na yung mundo niya. Respetuhin mo yun. Correct. Hindi yung ipipilit mo pa rin ang sarili mo. Kung ako nga nakapatid, naunawaan ko. Dapat nga mas maanong kapit ko dahil dugo, di ba? Pero hindi, kasi iniisip ko yung family niya. Correct. Dapat ganun din isipin ng mga friends. Kaya nawawala ng forever kasi pinipilit pa rin ng mga friends na friends parang pa rin sila. Parang hindi nila naaalis yung yung connection nila. Kailangan ang both parties maging strong sa temptation. Correct. Lalo na sa bagay sa panahon ngayon, hindi ka na rin sure kung babae o lalaki kasi minsan friend nga niya yung lalaki pero yung pala sila pala yun. Correct. Naman-shock na lang yung babae na parang hindi ko alam na kayo pala. Masashock ka yung mag-best friend na babae yung pala dating silang mag-jowa pala ng asawa niya. Ay oo, isa pa yan, di ba? Member pala ng LGBTQ. Okay. Di ba? Correct. Tapos ito pa. Nabanggit mo rin kanina, pang ilan na to? Pang-anim na ba? Pang-pito na yata yan. Ay, oo. Pang-pito na. Okay. Pang-pito, nabanggit mo yan kanina na kailangan mag-adjust. Yung failure to change or failure to adjust, isang dahilan yan. Kaya walang forever. Kasi ipipilit mo yung ego mo na gusto mo ganito pa rin. Correct. Hindi pwede yun. Kailangan mag-adjust ka. So, kunyari, may plano siya na ganito, magko-compromise. Pag-usapan compromise mo. Dapat. Yes. Yun ang key. Hindi pwedeng ipipilit mo yung dati. Kasi iba na eh. Diba? Kasi dapat dyan talaga, compromise is the key yun para maging maging harmonious at saka successful kayong yung pagsasama nyo. Kasi kung walang compromise, talagang
Diyan mag-umpisa yung yung bangayan na sa una medyo slight lang pero pag tumatagal yan, lalong lumalalim dahil sa maliit na bagay. Pinapalaki. Kaya dapat yun. Compromise is important. Yes. Then. Compromise, negotiate, adjust. Importante yan. Kasi pagka hindi ka mag-a-adjust, sabihin hindi mo mahalin tao. Mahal mo lang ang sarili mo. Oo. Sabihin isa, bakit ko siya mamahalin? Ako dapat, alayan na nga. Kasi kita mo, kung kunyari si A at saka si B, si A lang ang adjust ng adjust, mapupuno si A. Oo. Ngayon, kung si A nag-a-adjust, mag-a-adjust ka rin. Dapat pareho kayo. Doon mo makikita na iniisip mo ang pagmamahal mo sa kanya. Kaya kita mo ako. Sobrang pagmamahal ko, di ba? I let go. I let go na lang. Pag natin pag-usapan yun. Kung saan ka na lang masaya. Naluluha ako doon. Hindi bali na lang magtiis ako at mahirapan ako. Wag lang ikaw. Martyr. Ganyan ako, oo. Ewan ko, ba't walang nakaka-appreciate ng mga utoko sa akin na ganyan? Kulang pa ba yun? Na i-give up ko na ngayon kasiyahan ko. Tapos mag-a-adjust ako sa'yo. Tapos mapaparaya ako. Tapos hindi mo pa rin na-appreciate. Meron ganun talaga. Buhay ito. Number 8. Ito. Kailangan tanggapin nyo, nobody is perfect. Yan. Kasi minsan yung iba, gusto nila, nasa illusion sila eh. Ang gusto nila, ang magbabago lang yung kanilang partner. Hindi nila iniisip na maski sila kailangan magbago. Kasi wala namang perfect eh. Wala. Nakipapansin lagi yung depekto ng partner niya. Hindi niya nakikita, may depekto rin naman siya. Oo. Alam mo yung dami ako naririnig na ganyan, na-complain. Kasi yung kanya daw asawa, ganito, ganyan. Pero siya? Gusto ko saan tanongin, ikaw ba wala kang diferensya? Perfect ka ba? Pag ginanon mo siya, masasaktan siya, ma-offend siya. Kasi nga, hindi tumatatak sa isip niya na walang taong perfect. Yun ang pang-8. Okay. Tapos, baka dumating na yung mga afam. Tapos, ito pa. Mahirap din sa relasyon kasi yung hindi ka kumikilos, nagiging linta o nakadepende na lang sa'yo. Oo. Either ang lalaki o ang babae ang working, tapos one of them is nasa bahay, walang trabaho. Wala nang trabaho, walang ginagawa. Hindi nag-e-effort na maghanap ng trabaho. Yun ang mahirap. Kailangan pareho kayo. Na hindi lang physical ang puhunan ninyo, kundi pati emotional, pati financial. Kasi kung yung isa lang ang nagtatrabaho, mapapagod yun. Correct. Tapos ikaw wala kang ginawa, kundi humilata na lang at makikijurger na lang. Kung kunyari, ikaw yung nasa bahay, hindi ka kumikilos, pero ikaw naman ang naglilinis ng bahay, nag-aayos, okay na yun. Kasi yun na nagko-compensate, di ba? Yung isa kumuha ng katulong. At least, may ginagampanan kang role. Di ba? Give and take kayo. Yun. Isa pa, pag nag-aaway, kasi normal naman yan, kahit saan naman, kahit mga magulang mo, minsan nakakaaway mo eh. Yung hindi ka makapagpatawad, o kaya natutulog kayo, na hindi na-resolve. Naku, napakahirap niyan. Yung paggising pa lang sa umaga, mabigat na kagad ang kalooban mo. Pareho ka nakasimangot. Kailangan pag-usapan bago kayo matulog. Oo. Sa iba nangyari na yon na hindi kayo nag-uusap. Oo. Kinamugan pagising, pareho kayo nakasimangot. Para ayaw makita ang pagbumuka ng isa't isa. Diba? O kaya, gising ka na, pero nagpe-pretend ka tulog pa. Correct. Para lang hindi mo siya makita. Correct. Tapos pagka umalis na siya, magmamadali ka naman. Correct. Tapos malilate ka sa office mo, sa work mo, umurahin mo tuloy siya, galit ka talaga, di ba? Tuloy yung galit mo hanggang gabi, di ba? Tapos mali-mali pa yung trabaho, sisisihin mo na naman siya. Correct. Kahit na ikaw naman yung may kasalanan. Kahit talaga dapat, wag may wag palampasin yung gabi na hindi kayo nag-uusap, hindi nyo ayusin. Tapos hindi rin dahilan, kaya yung lalaki, ayaw umuwi ng maaga.
Mas gusto niya pag uwi niya, tulog na yung misis niya. Kasi mabubuisit lang siya. Eh lalo na kung nagbubunga nga pa yung misis niya. Bungangera. Bungangera. Adi, ano gagawin ng lalaki? Pupunta ko saan-saan. Ayun Correct. na, pwedeng may makilala siya. Yun. Okay. Ito pa. Pag sabi mo nga dapat mag-usap sila, edi dapat pag nag-uusap sila, yung usap na mahinahon, hindi yung usap na may kasamang sigawan, batuhan, sakitan. Walang mangyayari. Dahil sa simula pa lang, sabihin nyo na sa isa't isa kung ano yung mga gusto at ayaw nyo. Okay. Mga boundaries. Boundaries. Kasi pag nagawa nyo yun, magkakaroon na kayo ng respect sa isa't isa. Yes, kasi alam mo na hindi ka na mag-ano na. Diba? Hindi ka na mag-attempt na gumawa ng hindi gusto ng partner mo. Alam mo, hanga ako sa mga couples na yung kunyari yung babae, kunyari yung lalaki na aksidente, na baldado. Tapos yung babae inasikaso pa rin araw-araw hanggang sa tumanda sila. Hanga ako doon sa mga yon kasi yun ang true love talaga. Yun ang true love. Forever talaga. Kasi talagang nagsasacrifice siya because of love. Hindi siya nanunumbat. Ako pinakaano yung nanunumbat. Kasama naman talagang sacrifice yan for pag nagmahal ka, kasama ang sacrifice. Correct. Ikaw, alam ko, lagi ka nagsasacrifice Ay, iba namang sacrifice na ginagawa ko. Ikaw, sacrifice in the name of love ka lagi. Ayan ka na naman, huwag mo na kayo vulgar dito. Daming nakikinig Ako ay binati ko kaninang maga. Ako na Ay, binati mo? Good morning lang. Sino sa kanila? Diyos ko. Alam mo na yun. Namimiss sinabi mo? ko sa'yo. Oo. Siguro true love ko yun. Yun? In spite of. Kasi parang twin flame kami. Mamaya, off the air natin pag-usapan yan. Mahirap na dito. Oo, mga chismosa mga yan. May marites dito, walang magawa sa buhay na yung mga nakikinig sa akin Tapos bungangera pa lahat. Parang ako. Isa pa. So since napag-usapan na natin, ano yung mga dahilan kaya sinasabi tuloy ng mga tao walang forever. Kasi nga, lahat ng binanggit natin, yung 8 yun, ay may pagkukulang. Correct. Ang bawat isa. Kaya tuloy, sinasabi ng mga tao, walang forever. Kasi nga, hindi nila nakikita yung rason. Yung mga rason ko para magkaroon ng forever. Hindi nyo nakikita yung rason, kaya tuloy ang nasa isip nyo, walang nila, forever. 1, 2, 3 lang doon. Correct. Ngayon, sabi mo nga walang forever. Ako naman, pag tinanong mo, may forever. Yung nga lang, it's really a difficult mahirap talaga. Mahirap. Kasi nga ang laki ng adjustments. Correct. Pero alam mo, dapat isipin yung kaibahan ng ego at saka soul. Okay? Magkaiba yung ego at saka soul. Karamihan kasi sa mga Pilipino, kaya hindi nagsasucceed ang kanilang mga relationships kasi nga umiiral yung ego. Yeah. Yung kagustuhan niya muna bago yung kabila. Ang sinasabi natin is, mahalin mo ang sarili mo. Siyempre, hindi ka pwedeng magmahal ng iba kung hindi mo mahal ang sarili mo. Pero the moment na may makilala ka na gusto mong mahalin, isasantabi mo na yung ego mo, iisipin mo na siya. Yeah. Kasi dapat ang mangimbabaw yung kaluluwa ninyo. Yung sabihin, yung pagpapahalaga sa kaluluwa ninyong pareho. Oo, hindi yung sarili. Oo, lalo nang hindi dapat yung katilang. Kasi kung katiporation lang yan, Diyos ko, walang mangyayari talaga. Huwag ka na mag-asawa. Huwag na, maging ano ka na lang. Pok-pok parang me, di ba? Para tayo. Ay, kung naman, inadmit mo ka agad. Huwag mo sana i-admit para ako magkakasyowa. Charot lang. Okay. Now, dapat, ano yung mga tatandaan nila? Okay. Siyempre, kailangan positive side tayo. Ano yung tatandaan para magkaroon ng forever? Diba? Una, kailangan yung nga nag-uusap kayo. Communication. Kailangan i-resolve nyo kaagad yung inyong hidwaan, alitan, in a healthy way. Yes. Yung magandang usapan. Oo. Tapos, maging open kayo sa mga damdamin ninyo, i-share ninyo. Huwag kayo kim-kim ng galit. Huwag kayo mag-kim-kim ng sama ng loob. Oo. Alam mo, napansin ko, kasi yung mga parents natin, di ba, nagtagal sila
Yeah. Pati sa iyo, di ba? Yes. Until namatay, until na, di ba? Ganun, di ba? Nainkinig nanay namin, namatay lang yung father namin nung Yeah. 75. Pero kita mo, nandun yung love. Hanggang ngayon, Alam mo kung bakit? Yung generation nila came during the time na nag-sacrifice lahat ng Pilipino because of the war. yeah. Dahil dumaan sila sa hirap ng gyera, naisip nila yung kapakanan ng kanilang kapwa. Yeah. At mayroon na sila nakilala, gusto nila mabuo ulit ang kanilang mga pangarap na wala ng gyera. Oo. Parang bonded sila dun sa pangyayari. Yes. Kaya tuloy, ayaw nila maranasan yung paghihirap na dinaanan nila. Correct. Kaya gusto nila maayos ang kanilang kinabukasan. Oo, tama. Okay. Samantalang ang mga tao ngayon, Ay, wala kasing gera, kaya feeling nila, ang mga gera nila yung mga ML, Mobile Correct, Legends, correct. Clash of Clans, kaya mabilis sila magpalit ng parang napkin, mabilis magpalit, di ba? Kasi nga, hindi nila pinapahalagahan ang pinagdaanan ng mga Yeah. magulang. Kasi ang mga young generations ngayon wala silang kahirap-hirap hanggang sa lumaki sila. Correct. Alam mo, Lahat binibigay. kaya tuloy, egocentric, lahat gusto sa focus sa sarili nila. Pwede yun. Psychologically, may effect ego, yun. Hindi nila Ego. iniisip yung kapakanan ng iba. Wala Yeah. na, di ba? Detached na nga, di ba? Oo. Ngayon, makita mo mga kabataan, Mga self-centered cellphone, di ba? Mm-mm. Tinatawag mo na para kumain, hindi kumakain, nagsiselfone. O kaya kumakain kayo, nagsiselfone. Correct. Wala nang interpersonal relations. Wala. Yun ang mahirap. Alam mo, dumating din sa point, yung parents ko, alam ko, naalala ko, nag-aaway sila noon Oo. Pero hindi nagtatagal. Kasi the following day, nag-uusap ulit sila. Siguro Yung malamang, nanay tatay ko rin. malamang siguro pinag-uusapan nila nung sila na lang. Hindi nila pinapakita sa mga bata kung paano sila magresolba. Pero maganda yon na nagre-resolba sila. Kasi wala akong naalala na nag-away talaga sila na hindi na resolba. At saka may one of the parties nag-give in na lang kung ano yung Correct. explanation. Accept na lang. Oo, kailangan ganun Kasi kung hindi, walang mangyayari. Pataasan kayo ng ihi pareho, di ba? So yun ang importante. Pangalawa, pag pumasok kayo sa relasyon, kaya na kinasal kayo o hindi, commitment. Kung hindi ka makakakommit, huwag ka nang pumasok sa relasyon, magpati ka na lang. Correct. Magsalsal ka na lang, huwag ka nang maggano. Bumili ka na lang ng ano. Bumili ka na lang ng love toy o kung ano, dildo o vibrator, ganyan. My God, ang bastos mo. Reality, real talk tayo, di ba? Kaysa naman ipipilit mo. Kasi magkukumit-kumit ka, hindi mo naman pala kaya. Ba't ka pa magkukumit, di ba? Kailangan supportahan yung isa't isa sa lahat ng pagsubok ng buhay. Correct. Tapos, sana ugaliin nyo na you brighten up your partner's day, every day. Oo. Kasi pag-isip pa rin sa umaga, i-greet mo na halimbawa na, "Uy, good morning." O kaya kung di ka mahilig magsalita, i-kiss mo siya. Correct. O kaya titigan mo lang siya, tapos ngumiti ka. Naku, oh my God, talagang bubuka ka ang TV ko niyan pagka ganyan ako. Oo, di kayo makapasok pareho niya. Pareho kami di makapasok. Pag nag-smile na siya sa akin, gaganon lang ako. O, di ko... Diba? Kasi, lahat tayo may pinagdadaan ng problema. Iba-ibang levels, di ba? Correct. Sa sobrang problematic ng partner mo, tapos mapakita mo sa kanya na mahal mo siya at niningitian mo siya, nawawala. Nababawasan. Na nagkakaroon pa siya ng drive to live again, di ba? Kahit na marami na siyang problema, hindi niya sinasabi sa'yo kasi hindi mo naman maintindihan dahil work-related, di ba? Correct. But still, pinapakita mo sa kanya na life is happy. Correct. Tapos, dapat tanggapin nyo nga na through time, magbabago kayong pareho. Diba? As the years go by. Wag yung kailangan may maturity. Correct. Kasi ang married life naman, nag-start din parang parang test. Correct. Dapat ganun. Okay. Ay, may kozan. Oo. Kozan nga. Pareho, Ay, iba-iba. Magkaiba. Ang sosyal, Kozong. Ano ito? Sa'yo na to, para masarap din, Manamis-namis yata. May sugar. Ano to? May sugar. Ito rin Nakalimutan na nagbibilang. Ay, oo nga. May palaman. May palaman. Chocolate. Oh. Teka lang excuse lang po Kasi dumating na yung kozon namin Harap? Hindi tayo binigyan ng tissue. Ito. Alright.
Tapos, pagdating naman sa issue ng loyalty or distrust, huwag ka masyadong seloso. Di ba? Hindi natin maiwasan, may kutob-kutob tayo. Pag selos ka sa oras, Yun sa tama, di ba? Hindi yung araw-araw na lang masyado kang seloso. Kunyari, ang ganda-ganda ng misis mo. Tapos naglalakad siya, may tumingin na lalaki, napatingin lang siyang ganyan, pero hindi naman nagtagal. Biglang pag-iisipan mo na ng masama. Mahirap yun. Kasi pagka ganon, masyadong lilitaw, insecure ka. oo, sabi po insecurity Correct. Sign of insecurity yun. Kailangan proud ka na at least may tumitingin sa sa misis mo. misis mo. Ibig sabihin, maganda siya, di ba? Puti pa siya. Ako nga wala. Pag dumadaan ako, para akong hangin lang eh. Nakakapansin. Diba ito na yung food dam namin? Okay. Ngayon, ang tuloy muna natin bago tayo lumafang ha. Yeah. Tapos, kailangan yung respeto talaga. Number one. Number one, respeto. Kasi pag nawala yung respeto sa isa't isa, Wala na. wala na. Halimbawa, nag-aaway na nga kayo. Pagkatapos, nag-dinner kayo, magkasama kayo. Kibuan. Tapos hindi ka kinikibot, yung partner mo, text and text. Eh talaga nangiinsulto ka. Bastusan talaga kung bastusan, di ba? Yun na talaga nakakainis eh. Sino ba naman magaganahan pa magkaroon ituloy yung relasyon nyo kung ganun? Na napakabastos, di ba? Kaya yung mga ganun taong bastos, hindi rin magtatagalin sa mga relasyon nila eh. Correct. Kasi hindi nila naintindihan, masyadong sarili ang naiisip. Naku, lalo na yung mga Leo dyan, ganyan. Diba? Mga Leo, ganyan ang ugali. O kaya magsisinungaling, na alam, nahuli mo na nga, tapos ano, sabihin pa, wala daw. Naku, ganyan ang mga cancer. Tapos isa pa, yung kunyari, ipang mga landaka pa niya na, eh kasi ano naman, ganito, ganyan, mag-explain. Naku, mga Taurus talaga, walang kwenta talaga yung mga yan. Nagbintanya. Tanya na. So, Jackson. Okay. Hapo, para magtagal, kailangan bigyan nyo ng puwang ang mga sarili nyo. Oo, may we time sila. Oo, wait time. Yung sarili muna nila. Kaya ba, ako, may ang me time ko with my barkada na pwedeng babae, pwedeng lalaki. Oo. Tapos ikaw din, kasi bago naman kayo magsama niya, may mga circle of friends kayo. Correct, correct. Hindi ibig sabihin na pag kinag-asawa na, cut na rin yung communication yun, di maganda yun. Oo. Kasi ang pagkaibigan kasi, lalo na pag matagal na malalim na, pangit naman yung pag kinag-asawa na ikakat na. So bigyan din ng pagkakataon na may me time lang, sila lang, tsaka mga kung sinong gustong niyang i-date, ganon. Pero maganda, ipakilala mo rin. Oo naman. Kaya naman di mo papakilala, di para maghuhula na lang siya kung sino yung kasama mo, di ba? Siguro naman, kilala mo na yun tapos, kasi. pwede mo rin maisama. Kasi dapat naman, maluwag din ang ano din yung isipan ng mga kaibigan mo, natanggap nila. At huwag nilang parang papipiliin ka. Yung mga kaibigan dyan, mga punyeta kayo ha. Kaibigan na kayo, hindi kayo partner. Ayo, may mga, alam mo, mga barkadong ganyan. Yung mga Sagittarius dyan. Ay, hindi mga ako Pisces doon. dyan. Nagdetalye na naman tayo. Pwede mga factor. Minsan yung di natin inaasahan, mga barkada mo pala, yun ang mag-trigger ng paghiwalay nyo. Di ba? Kasi kung ano-ano mga chinichismis, kung ano-ano mga sinasabi. Correct. Ako. Okay, nagsusulsol o nagdadagdag ng kwento. Correct. Mahirap Yung yan. mga marites. Ay, sana pansin ko sa parents ko. Nububukod sila, talagang bumukod sila. May mga friends sila, pero hindi na yung kasing close ng dati. Kumbaga, they really focus sa family. Oo. Pero they're still friends. May mga friends, pero ang mga friends, naging common na nila. Yung both of them, friends yung mga yun. Oo. So, wala yung parang exclusive lang. Oo. Walang ganon. Pangit yung ganun eh. Pangit yung ganon. Naging accepted na ng pareho yung friends ng isa. Okay, yun ang maganda. Kaya naalala ko kasi parang lahat ng friends ng mami ko kilala din ng daddy ko, yung lahat ng friends ng daddy ko kilala din ng mami ko. Yun maganda. Wala silang inggitan, kaya tuloy nandun yung tiwala. Kasi alam mo pag lumalabas, alam mo magkakilala. Saka alam nila na nirerespeto nila mag-asawa, may mga anak, ganon. Iba talaga ng panahon noon, ano? Correct. So yun, anyway. Pagkatapos, dapat isipin nyo na you both have to grow. Hindi pwede mag-stagnate kayo para sa relasyon.
kailangan nag-grow kayo. Ibig sabihin, kung meron kayo kailangan matututunan nyo, kung meron kayo inaaral, go with the flow, kung ano yung latest. At saka halimbawa, na-promote yung asawa mo, edi support mo siya sa pag-promotion niya. Hindi yung pipigilan mo siya na parang hindi na kayo grow pareho. Correct. At kung may mga dumadating na mga pagsubok sa buhay, sabay ninyong lulutasin, haharapin. Hindi yung hayaan mo lang yung isa, sabay yan. Nakakatuwa, no? At saka halimbawa doon sa sister ko, di ba, may asawa siya, nakakatuwa kasi yung time na ako yung parang may kailangan or something, alam mo, hindi lang sister ko ang sumama sa akin, pati brother-in-law ko rin. Oo, kumbaga, nagulat ako na it's a matter only between me at saka sister ko, pero nandun siya, hindi siya nakikialam, pero nandun siya, sinusupport niya. I really appreciate that. Ang ganda. Ibig sabihin, swerte nga yung asawa, yung kapatid mo sa asawa niya eh. Ibig sabihin, bahagi siya ng family. Hindi siya yung parang, dahil naman sarili ng family, na parang iba ako. Hindi. Tinatrato na rin niya akong part of it. Parang, sabi ko, hindi, ang ganda, di ba? Yung mga ganon. Kaya, it works both ways eh. Hindi lang yung mga friends mag-a-adjust, pati din yung kayong dalawa, mag-a-adjust din kayo dun sa talagang family ng bawat isa. Kasi before naman, the friends came, nandiyan na una yung family. Nandiyan na una na yun eh. Kailangan tanggapin mo yung pamilya. Oo. Gusto ko lang namang di mo tatanggapin. Araw-araw na sabi mo, yung ugali kasi ng nanay mo, ay oh my God, pag ginanya mo siya, lalo na kung yung nanay Scorpio, at sasabihin mo ganyan sa kanya, yung nanay mo kasi, ay naku, good lang, maghiwalay kayo. Instantly. Huwag mong pupunahin. Akin yung anak ko. Huwag mong pupulaan ang mga kamag-anak ng ang in-laws. Immediate ang in-laws, immediate family ng iyong partner. Kasi hindi maganda yan. Iisipin niya na kung ayaw mo sa kanila, ayaw mo na rin sa kanya. They could be one of the factors na paghiwalayan ng mag-asawa. Yes. Kailangan mahalin mo rin. In-laws. Kahit na ano pang gawin ng family members niya, pag pinapakita mong mahal mo pa rin sila, malalaman niya ng partner mo. Oo naman. Malalaman niya at ikaw pa nga ang idedepensa niya. Ipaglalaban ka niya. Pero kunyari, inaaway mo yung kanyang family, do you think pa-protect siya ng kanang partner mo? Siyempre hindi, di ba? Kaya yung mga, mga aris dyan. At saka, bakit ako? just lang yun. Siyempre, binabanggit ko nilitanya tayo. Naglilitanya tayo ng mga zodiac signs. So, bahala na tamaan ako sinong tatamaan. Wala akong pake. Tapos, kailangan updated ka rin sa nangyayari sa partner mo. Hindi kung wala ka na pakialam na hindi mo alam kung ano nangyayari sa trabaho niya. Kailangan kukumustahin mo rin, di ba? Initim lang sweldo. Oo. Alam mo, kaya pala naalala ko ang daddy ko, pagka may time, kasi syempre nung nag-high school na kami, may nag-aaral kami, syempre busy, di ba? Nagugulat ako kasi lahat ko sila naririnig nag-uusap sa dining table. Minsan tawanan sila, kwentuhan ako, daldalan sila ng daldalan, parang non-stop, na inaabot yata ng 2-3 oras. Kasi doon ngayon ko nare-realize ko na siguro sinasabi ng daddy ko yung kanyang trabaho, kinikwento niya sa mami ko. Yung mami ko naman nagkikwento rin ng trabaho niya. Ano pa rin sila, nagkikwentuhan, parang nagliligawan stage, di ba? Yun lang di dapat mawala. Hindi nawala kasi naalala ko kwento sila. Mamaya ko, makikita ko na lang ang daddy ko, matutulog na, aakyat na siya. Minsan dala-dala niya arinola. Ganun siya. Yun. Aakyat na siya. Tapos, ang mami ko naman, nasa baba, nag-aayos ng gamit. So, kumbaga, parang gano'n naisip ko, ang daldal nila, importante kasi yung communication. Correct. They talk a lot. Number one. Correct. Akala ko naman, syempre pag bata ka, naiinis ka pa, iniingay nila, daldal. Yung pala, importante pala yun sa relasyon. Kumbaga, updated sila sa isa't isa. Yun. Kaya pag gano'n ang communication nila, walang tinatago. Correct. Alam mo, kailangan tanggapin mo talaga ang partner mo. Kung magko-commit ka, tanggapin mo siya. Whatever. Tama. At saka, hindi lang you have to have empathy. Tama. Yung ilagay mo ang posisyon mo sa posisyon niya. Sa posisyon niya. Ilagay mo sarili mo sa kanyang katayuan. Paano ka magre-react? 'Di ba? Correct. Kailangan ilagay mo rin eh. Kaya alam mo, kapag since month of February pa rin, Feb-18 pa rin, 'di ba? At bigyan natin sila ng magandang payo. Okay.
Sa'yo, anong masasabi mong mabibigay mo Well, tayo? ang Naubusan na yan. love is the most beautiful thing you Parang could gusto ko ever kumanta. experience. Love is a many splendor thing. Pwede rin. Mas maganda yun. Nasa todo ulit? Oh yeah. Sige. So, beautiful Love thing. is the most important thing na maranasan natin. To be loved and being loved. Pero ang Sarap, di ba? ang love kasi to be perfect, you have to share it with somebody. And sharing it with somebody, which means magkahanap ka ng partner, Yes. is malaking marami kang madadaanan ng mga obstacles. Correct. Kaya to be perfect, not so perfect, parang tumagal, hindi man may forever, tumagal man lang. We have to consider our partner as our friend, Tama. as our mother, Yes. or as our father o kapatid. We have to be open with our communication, walang taguan. We have to be honest. We have to be loyal. We have to just have one partner, and that Yes. is your wife or your husband. And most of all, put God in the center of your marriage. Yun ang pinaka-importante. Okay. Dasal. Yun na ang ano ko ng love. Ang galing, di ba? Ang galing. Galing niya talaga magpayo. Ako pa, Pero sa dami bakit- ko pinagdaanan. Pero bakit parang hindi ko yata sinusunod yung mga sinasabi mo? Matigas na kote ko. Ikaw pa? Di ba matigas ang ulo mo? Dalawa puyo eh. Oo, correct. Pero tama sabi mo na kailangan talaga mag-adjust, di ba? Yes. Love kasi, tama, is a very beautiful thing. But it requires effort. Correct. Hindi siya yung hanggang salita lang na I love you, ganyan. Hindi yung love Mag-effort na ka. sa sarap lang. It's a continuing process. Hindi lang work in process eh. Work in process, work in progress. Continuing. Yeah. Never ending. Yeah. Because love is never ending. Correct. At tandaan mo, dapat mag-evolve ang pag-ibig nyo. Correct. Hindi pwedeng yung love na hanggang jerjer lang, physical, no. Correct. You have to love each other on all levels. Hindi lang physical, kundi pati emotional, pati mental. And even spiritual. Doon pumapasok yung sinasabi niya, put God in the middle. Or yung the divine creator. Kasi ako lagi sinasabi, the divine, dakilang lumikha, ilagay mo sa kalagitnaan, sa gitna ninyo. Kasi, yan ang magpapalakas sa inyo, at yan din magpapatibay ng pagsasama ninyo. Okay. Ngayon, kung sakali talaga na hindi na talaga pwedeng magtagal ang relasyon nyo, hindi yan ang standard eh. The standard is nagtatagal ang relasyon kung nag-e-effort kayo. Correct. Ngayon, kung sakali lang na hindi magtatagal, okay, yung sukdulan na talaga, let's say, sakitan na talaga at wala na talaga, okay, naglulong sa droga yung partner mo, o violente na, pinubugbog ka na, pati mga anak, hindi naman pwedeng ipilit, di ba? Correct. Dadating ang punto na gano'n na talagang kailangan pero hindi dapat mawala yung pagmamahal. Correct. Hindi yung naghiwalay kayo tapos gagantihan mo, hindi. No. Mahalin mo pa rin siya, kaya lang putulin mo na yung psychic link. Yeah. Wish the best pa rin para sa kanya at saka magpasalamat ka na nagkakilala kayo kasi mas nakilala mo ang sarili mo. Pwede mo siyang treat as friend. Pwede. Kasi may pinagsamahan kayo eh. Yes. Okay? So yun, di ba? Ang ating ano ngayon, let's go, umabot tayo ng 1 hour. Grabe. Kulang pa ngayon. Kulang pa. Shortcut na nga namin kasi gutom na kami. Alam nyo, sige yun na muna ha, mga kabunganga Dixters dyan. Siyempre, don't forget to share, comment, subscribe, like, subscribe, and click the bell. Button para sa mga notifications and updates. Ayan ha. Okay. At sige, so bye na tayo, Corazon. Mga kabungangers, gutom na kami. Yeah, gutom na kami. Sarap na food. See you next vlog. Pakita ba natin? Pakita ulit natin. Yeah. Yan ang food niya. Ito yung food ko. Yan. Ito yung food ko. Dieta ako eh. Sarap-sarap kaya. Okay, oo nga. Omelette ba yan? Hindi ako omelette. 3 eggs. Oh my God, ako dalawa lang. Hanggang dalawa lang yung itlog na kaya ko. Char.
Ako maligay ko talaga sa itlog. Sorry. Oo, kasi ano yan eh. Nangingitlog yan. Okay, so till next mga kabanganga. Life, love, and life. Bye.